Pagod. Pero kailangan maghugas ko ng mga hugasan. Naglabas kami ni Alec. Nagpunta sa tindahan. Ayan. Daming tao. Ayoko kapag maraming tao. Gusto ko yung kaunti lang ang tao. Pero nabili ko na yung gusto kong bilihin para kay Mama Rory. Yan, para maipadala ko na. Dahil ang tagal na. Saka kay kay Nori, sa pinsan ko. Sana ma-appreciate. Kasi masakit sa loob pag padala ka tapos hindi naman na-appreciate. Kaya yun. Oh, ano to? Natanggal yung ano ko. Oh, akala ko natanggal yung ano ko. Yung corals ko. Mahal pa naman yan. Ay, naku po. Antok na sana ako. Antok na sana. Antok na sana. Magtutulog na sana ako. Yan ang gusto kong sabihin. Kaya lang, ano yan? Tinatawagan ko si yung pinsan ko. Kumustahin ko kung kumusta naman si Mama Rory. Yun. Kasi siyempre, inaasahan niya yung ipapadala ko. Gusto kong maging masaya si Mama Rory. Kaya, yun. Talagang nagbili ako ng mga ano niya, kakain niya. Talagang ano yan, kaya nagbili ako ng ano, ng pabango niyan para maging masaya kung natanggap niya ang ang ipapadala ko. Tawag ako kay Nori at kukumustahin ko sana si Mama Rory. Kaya lang, walang nasagot. Hi Nori, tawag ako sa iyo. Kukumustahin ko sana kukumustahin kita at kukumustahin ko si Mama Rory kung kumusta. Walang nasagot. Yan. Yun, mag-uumpisa na naman akong mag-impake. Kaya kailangan ko ng ano, kusog, kisig. Kisig. Tama ba yun? Kung sa Tagalog. Ang kusog yung ano, yung malakas ka, malakas. Mahirap pag ano, pag magtagalog. Dala ko ay Bicolana. Pure Tagalog, ano, Bicolano. Bicolana. Yung naoperahan ako sa ulo, lalong naging bulol ako sa ano, pagsalita ng English. Kaya yan. Hindi na ako dati pag nag-English ako, ano yan? From ano yan? Ang tawag yun ay
ano lang, ano, yung kalsadang English. Kalsadang, ay ngayon, nang inupirahan ako, lalong na ano ako, inupirahan ako sa ulo, ay lalo akong ano, natanggal yung ano ko, yung memory ko sa pagsalita ng English. Kaya yung iba sabi, ang tagal-tagal ko na raw dito sa Canada, hindi ako marunong magsalita ng English. Yung pala, may ano ako, may dahil nga binugbog ako noon, yung ulo ko ay smash doon sa corner ng ano, ng dresser ng ano ko, ng panganay naming ano, kapatid, dahil galit sa akin. Ay dati noon may maano lang ako, payat, ano lang ako, mga 100 pound. Ay siya, malaki siya kaysa sa akin, kaya parang batang ganyan sa corner ng dresser. Ay baka ano yun eh, kahoy, yung dresser, hindi naman ano, plastic. Ayun, matagal bago na ano, parang natanggal ang mga ang ano ko, memory ko na magsalita ng English. Kaya siguro naging ano ako, ano, tapos mayroon pala akong ano, tumor sa ano, sa ulo ko. Ang matagal na pala siguro yun, ano, 6 inches. Siguro napiktuhan yung ano, yung pagsalita ako, mga yung ibang memory. Kasi sa minsan, pag nagsasalita ako, iniisip ko muna na matagal. Yan. Kasi minsan kakalimutan ko pagsalita. Kaya, yung sabi nila sa akin na ano daw ako, bubo. Kasi matagal na ako dito sa Canada. Hindi ako marunong mag-English. Hindi nila alam. Mayroon pala ako, at hindi ko rin alam na mayroon pala akong talagang problema sa ano. Yun, yung ulo ko. Apektuhan yung memory. Kaya yan. Pinatawad ko na yung nagsabi sa akin na bubo ako matagal ko na daw dito sa Canada. Hindi daw ako marunong magsalita ng English. Yun, bago kayo mag cut down ng tao dahil mahusay kayo magsalita ng English, ay huwag kayong manglait, kasi hindi nyo alam kung anong problema ng isang tao ngayon. Tulad ko, mayroon pala akong problema sa ano, may tumor pala ako sa ano, sa ulo ko. Kaya naapektuhan ang aking pagsalita. Nang upirahan nga ako sa ulo, minsan inaano ko talaga, iniisip ko kung anong sasabihin ko. Dahil mahirap mag-isip kung tama ba o ano ang sasabihin ko. Yan. Ngayon sa totoo lang, kung ako magbasa ng may magsulat sa akin o mag-message sa akin, ang pagsulat ko parang grade 1. Pagbasa ko parang grade 1. Talagang kinder, pero ngayon parang grade 1 na. Dahil nag-i-improve na ang pagbasa ko. Pero dati talaga hindi ako makabasa. Kaya yan. Yun nga, pagsulat ko, hindi ko
maisulat ang gusto kong sabihin. Dahil nga, apektado sa ulo. Kaya huwag kayong maglalait ng kapwa. Kasi hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng iyong tao dahil mahusay kayong mag-English, dahil yung smart kayo. Huwag kayong manglait kasi hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng tao yun. Tulad ko, hindi ko alam na mayroon pala akong tumor sa utak. Kaya inalis na yung tumor. Pero meron pa akong tumor sa ulo. Hindi pa naalis. Kasi hindi nila pwedeng alisin na sabay-sabay. Kasi delikado para sa akin. Kasi lalo nang may edad na. Kaya yun, nasa ano ako, yung ano yan, batyagan. Yan. Kung ano yan. Tapos masitiskan ulit ako sa ulo para titingnan kung ano na ang ng tumor ko sa ulo. Kaya huwag kayong maglalait ng kapwa. Dahil tulad ko, may tumor pala ako sa ulo. Dalawang malaki sa ulo. Dalawang malaki. Tingnan mo ang pagsasalita ko. Reaction niya ng ano ko, nang inoperahan ako sa ulo. Minsan nga, baliktad ang pagsasalita ko. Kaya, ano yan, naunawaan naman ng mga anak ko kung sa kanya naunawaan na naman kung ano ang sasabihin ko. Dahil, siyempre, kasama-sama ko dito sa bahay. Kaya, alam na nila ang sinasabi ko. At least, kilala ko pa ang mga anak ko. Dati, kalimot ko ang iba kong pamilya. Nakalimutan ko. Kasi, pag hindi mo pala palagi nakakausap, nakakalimutan mo, kalimutan. At least, bumabalik. Kaya, yung mga nag-ano sa akin, ng lait, dati, noon, taon ang nakaraan, nalinait ako na, may ibang tao na naglait ako na tagal ko na daw dito sa Canada, hindi daw ako marunong mag-English. Yan. Hindi nila alam. Kahit ako, hindi ko alam na may problema pala ako sa ano ko. Yan nga, may tumor ako sa ulo. Matagal na pala dahil 6 inches na ang laki ng tumor. Meron pa isa naiwan. Hindi pa nakukuha. Kasi nung operahan ako, nag-bleeding yung utak ko. Kasi hindi nagtuloy yung bleeding. Dahil kung nagtuloy, wala na sana ako. Wala na ako dito sa kaharap nyo. Kaya, yan ang ko sa inyo. Doon sa mga mahilig maghusga, doon sa mga mahusay yung maglait ng kapwa. Masama yun. Kasi hindi nyo alam kung anong mangyari din sa inyo. Pasalamat kayo, wala kayong problema. Yan, blessing yan sa inyo. Wala kayong sakit, wala kayong problema. Kaya maging kayo sa kapwa. Maging mabait sa kapwa. Dahil blessed kayo na wala kayong problema. Kaya ako, tingnan mo. Maraming talaga sa akin dati
nag cut down